Acts chapter 19 verse 6, sabi dito, and when Paul had laid hands upon them, the Holy Spirit come upon them, and they speak of tongues and prophesy, they receive a new level of strength. Yung mag-hands ko po sa inyo, yan po yan. Nakubaga, dalihan sa akala natin, full package na magiging. There's a process. Mayroong proseso yan. Amen. As si Lord, mahilig sa proseso. Hindi tayo binibigyan ni Lord. Kung yung mga Israelita, hindi nga binibigyan ng Panginoon eh. Di ba? Supposedly dapat nagadiretso sila doon sa promised land. Pero ang nangyari sa akin ng Panginoon, kung nagadiretso sila doon, at malaman nila, mas matindi yung kakalabanin nila doon sa promised land. Nandoon yung Amalekites, Jebusite, Parasite, lahat ng Parasite. Baka may isip nila, balik natin Lord sa Egipto. Kasi ang pinakamatinding kalaban nandoon sa promised land. Hindi ibig sabihin na sa diyaw tayo, ay, okay na, nag-diyaw ako, Kristuhanan ako. But we need to maintain yung tinatawag nating connection. Amen. Without connection, we were easily defeated by the enemy. Madali tayong matibig ng away. Lalo na nagmumove tayo sa healing and deliverance. Nandito tayo sa buhay, we are not preaching yung tinatawag na sugar-coated words. Kung na, pag alam na nagkamali, okay na yung patuloy lang magsaka. Patatawarin tayo, Lord. Pag may sakit, okay lang yung brother. Ano pala tayo ng Bible, gagaling ka rin. Kung mababasa natin, Matthew chapter 8, verse 7 to 8, the kingdom of God is at hand. Heal the sick, cleanse the river. It's not about physical healing. Ang unang kailangan mahil sa atin yung inner natin. Yung soul natin. Amen.